Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion na Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating pagpupulay-pulay nang tayo makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang topic po na ating pagtatalakay ngayong umaga ay tungkol sa si Lord ang may control. Part 2. Ang ating batayang talata ay masusumpungan sa Santiago chapter 1 verse 3 at ito ang sinasabi. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Salamat at purihin ang ating Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Nitong mga nakakaraang buwan, meron tayo nababalita ng mga tao o mga mamamayang Pilipino, especially yung mga OFW, na madaling mahikayat sa mga biglaang pagyaman o yung mag-invest sa mga kanya-kanyang mga negosyo o sa stock, sa crypto, na kung saan hinihikayat tayo ng mga taong nag-i-impose as, uy, yayaman ka dito, mag-invest ka ng ganito, babalik to sa'yo. Walang lahat ng mga taong na nabibiktima nito ay hindi lang OFW, minsan yung mga artista pa,
or yung mga negosyante, lahat talaga walang pinipili. Madali tayong naluloko o nabubudol, especially pagdating sa pera. Pero ang tanong, bakit ba pag sinabing nahikayat tayo sa word na doble yung kikitain mo, ano ba yung merong word doon na kung saan mabili tayong mahikayat na ultimo yung ating pinagkainga-ingatan ng mga pag-iipon, yung mga savings natin, yung mga life savings natin, naialalabas natin dahil madalis tayong mahikayat sa tinatawag na get rich quick scheme. Halika, alamin natin. A little history lang. Ang mga scheme na to, nag-start pa to dun sa way back in history ng mga 80s pa, or tinatawag ng mga 80s, 60s, or tinatawag na Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme na yon kung saan dun siya nag-start na mag-create ng like a pyramid scheme. So, ito yung may tinitingala na isang tao, may bibigay siya ng produkto na kung saan parang mahihikayat yung mga tao pag nabenta mo to, magiging milyonaryo ka. So, ang nangyari, parang hindi siya transparent. And in the end, lahat ng mga ini-invest ng mga naging members niya ay napupunta lang dun sa pinakataas ng pyramid, yung mismong mastermind. And ang nangyayari sa mga nag-invest, sa mga nasa baba, ay wala na. Kapag once na na-targeted niya na lahat yung certain money na kailangan niya, bigla siyang pupumiglas at magpo-file siya ng bankruptcy, magpo-file siya ng parang hindi niya na kaya na i-sustain yung negosyo, and tatalikuran niya yung mga taong nag-invest at naniwala sa kanya. So, ito pa lang, nung una pang panahon, patuloy to at paulit-ulit to nangyayari hanggang sa pamangayon. Sa iba-ibang nga lang pamamaraan, pero ito yung pinaka-unang-unang nag-start ng scheme dito sa ating mundo. Pero ano nga ba ang masisay dito ni Lord? Ano ba yung iniisip niya sa mga ganitong paraan? Sa pananaw ng Diyos, hindi ito ang gusto niya. Hindi ito yung kanyang kagustuhan. Kasi ang gusto niya ay maipakita yung pagtsatsaga mo, yung ating pagtsatsaga sa pamamagitan ng pagdaan ng iba't ibang pagsubok. Ayaw ng Lord na ikay laging tumaya sa mga gantong klaseng bagay na alam mo namang too good to be true, ika nga. So, si Lord, ang thinking niya, hindi ito yung itinuro ko sa inyo. Ang tinuro ko sa inyo, dapat marunong kayong magtiyaga, marunong kayong magtiis sa lahat na magpagsubok na darating sa ating buhay upang mapaunlad ang ating mga sarili. Kasi si Lord na mismo yung nagtutulong sa atin Naalam natin na sa bawat pagsubok ay nandyan lamang siya. Bakit tayo binibigyan nun? Kasi una sa lahat, pinapatatag niya tayo at binibigyan niya tayo ng malakas na pundasyon para hindi tayo magiba sa kahit na anong pagsubok na dumating sa atin. Ika nga sa buhay, kapag ka ikay isang bata, di ba ang problema mo bilang isang bata, maliit lang yung problema mo, problema ng pambata. Pero habang sa umiidad na tayo, paedad na tayo ng paedad, palaki na ng palaki yung problema natin. Pero bakit natin nalalagpasan yun? Kasi nandun si Lord. Lahat ng estado na dumating sa buhay natin, nandun si Lord. Hindi niya tayo pinabayaan. Ito yung formula. Kumbaga sa formula ni Einstein, ito yung formula ni Lord. Kung paano tayo papatibayin, paano tayo paunlarin sa pamamaraan niya. Merong shinare si A.B. Simpson. Si A.B. Simpson ay isang Canadian preacher noong 1800s na kung saan ay i-discuss niya yung kung ano si Lord, nung nag-return si Lord at nagkaroon siya ng mission na calling ba nung panahon niya na pumunta ng China para i-declare yung kung ano ba si Lord at yung mga teachings, yung mga tinuro ni Lord sa Bible. Na kung saan, meron siyang shinare na 2 paraan upang makaalis sa pagsubok. Ang una ay sa pamamagitan ng yung pagpipilit natin na makaalis sa pagsubok.
at yung pag natapos na yung pagsubok na yun, magpasalamat na tayo kasi natapos na. 'Di ba? Normal to sa lahat to sa atin yung una na kung saan example sa school or sa work, meron tayong homework o meron tayong task na kailangan nating tapusin at the end of the day. E di syempre tayo, aligaga, una hindi natin kasi alam kung paano natin matatapos agad. Kasi alam natin na ito ay magre-require ng malaking oras para matapos. So, pinipilit natin ang ating sarili para matapos agad yung gawain na yun or yung homework na yun at the end of the day. So, yun yung una. Yung pangalawa naman is yung kilalanin natin yung pagsubok. And ito yung hamon ng buhat ng Diyos na kung saan inaangkin natin na yung pagpapala kaysa sa ating natatamo. Kumbaga yung parang mayroong reflection na binigay na okay, ito yung problema, binigay sa atin to ng Diyos. Hindi ito binigay ng mabigat kung hindi natin kakayanin. So, mayroong recognition na itong problemang to ay hindi siya stress, kumbaga it's a sign of growth and a maturity para sa tulong nung concept na yun, ng perspective na yun, mas marami pang maibibigay. Hindi dahil sa maibibigay na problema, kundi mas maibibigay pa na pagsubok na para mas mag-mature pa tayo, mas lalo pa tayong mag-growth. Hindi natin maiwasan na mayroong problema sa buhay natin. Kahit ako personally na kapag may dumating na malaking pagsubok na alam kong ang bigat nito, Lord, kaya ko pa ba? Ganun, like, Lord, matagal pa ba? Like, hanggang kailan ko to pagdaraanan? Hello? Ganyan. So, andun yung thinking na gusto na nating makawala. Gusto na nating ma-resolve yung problema na yon. Pero, kung ang nais pala ng Lord sa atin is hindi mo ma-resolve yung problema, ano yung epekto nito sa'yo? Ano yung magiging reaction mo? Ano yung magiging intake mo? Paano mo siya dadalhin? Paano mo yung parang alam ko ako, aminado ako, pagka may problema, minsan nai-stress agad ako. Unang-una kong reaction. Pero as I've learned and mature enough na with the help of Christ and also with the help of my experience, nalalaman ko na okay, hindi ko kailangan magpaka-stress agad. Kailangan kong i-consume, i-reflect sa sarili ko, okay, ano ba yung kailangan? Ano yung nire-record ng problemang ito? Hindi ko tatanungin, okay, gano'ng katagal ko to matatapos? Hindi gano'n agad. Parang una-una mong tatanungin, ano yung gustong ipatunayan sa'yo ng problema to? Anong gustong ibigay ni Diyos, ng Lord sa'yo yung problemang ito? Diba nung panahon ng mga medieval kung saan meron tayong parang kakaibang pamamaraan ng pag-harness ng gold or ng ginto, is una ay ito ay masuri na pinapaapoy. And matagal ito, like ilang oras, like, minsan inabot ng days para lang makuha yung gintong yun. Pero nung panahon nila, parang sa kanila, alam nila yung ganon and hindi sila nagko-complain. Hindi sila like nagtatanong, ang tagal naman nito, anong oras na, mga ganyan. So, nung alam nila na matagal and nung ito ay naging nakamtan nila yung certain amount ng panahon ng paggugol nila para antayin na yung apoy, yung pag-aapoy ba doon sa ginto, lumabas na siya. And nung lumabas na, parang buong nagkasiyahan yung mga tao kasi nga, huy, ito na, may ginto na, sobrang like worth it lahat ng pag-aantay. So, hindi sila nag-iisip ng mga kadramahan or nagko-complain sila like, ang tagal, anong oras na, wala. Iniisip nila is patience and malawak ang kanilang pangunawa na ito yung dinadala ng Panginoon sa atin sa buhay natin. Na in any problems na meron tayo, dapat meron tayong malawak na pasensya at mas mataas
na naangat mo sa sarili mo kung paano mo dadalhin ang isang bagay na may pagtsatsaga at gusto mong at inaalis sa atin ni Lord yung pagiging or negative sa mga bagay-bagay na dumadating sa atin, especially kapag tayo nakakaharap ng isang malaking problema. Tinawag ni Santiago yung pagsubok sa ating mga pananampalataya. Tinanong niya, ano-ano ba yung kapakinabangan na ating natatamo sa pagsubok na ito? Una, ito ay nagbubunga ng isang katatagan. Honestly, if ako ay isang nagtatrabaho at meron akong responsibilidad sa pamilya, but still, I make it to the point na kailangan kong i-make sa schedule ko na need kong maglaan ng Panginoon, maglaan ng oras para sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong programa na pagre-record, yung pag-e-effort ko na pagbibigay ng mga mensahe na kung saan nagbibigay sa akin ito ng courage and ng strength para patibayin yung pananampalataya ko, and as well patibayin yung aking ang karakter para mas mahasa pa ang aking sarili, mas maging mag-matured, especially in Christ, and also to my well-being. Ang wika na unang Pedro chapter 1 verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay ba. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihin, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Pero ang lakas niya ay hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. At may isa pang salita na para sa katatagan ay ang word ng pagtitiis, or have a longer patience, na kung saan sa bunga ng Espiritu Santo sa Galatia chapter 5 verse 22, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya. Kailangan natin ng ganitong espiritual na katatagan dahil sa nakasalig ang ating kaligtasan dito. Ang sabi rin sa Marcos chapter 13 verse 13, kayo ang kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Subalit siya magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. So napakagandang verse po nito kasi it taught us how to have a patience in terms of kung ano yung mga struggles na pinagdaraanan natin sa buhay. Parati natin tatandaan na pagka may tiyaga, may nilaga, at mahaba ang pasensya, mas mahaba ang biyaya. Pinaliwanag ni Santiago na ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay natin. So, ang purpose talaga ng mga pagsubok na yun is to develop our character. Even though alam natin na hindi biro ito. Kasi una, mahaba yung proseso Para siyang 5 stages of grief. Kasi una, mararamdaman natin masakit. Minsan, i-denial pa tayo. Or sobrang hirap, like sobrang crucial nung pinagdaraanan natin maproblema. Subalit, ano ba yung purpose nun? Ano ba yung ibubunga nun? Kasi ang gusto talaga ni Lord, maging matatag ka, maging matibay ang iyong kalooban, at pag nagawa mo yun, magiging fulfilling siya sa'yo. Na alam mo yung lahat tayo nakaranas ito, alam mo yung parang pag nalagpasan natin yung isang problema na kumbaga na ibigay natin yung
proseso na yun, pinagdaan natin yung proseso na yun, and pag nagawa na natin siya, sobrang fulfilling. Like, ay, ganon. Yung ganon na parang moment na alam mo sa sarili mo, minalagpasan ka ulit na another milestone. And nagbigay siya sa'yo ng parang level up. At ito yung itinuturo sa atin sa pananampalataya na kahit tayo ay nakakaranas na sinusubok tayo ng panahon, minsan tinetest tayo sa mga ganitong certainties, binibigyan tayo ng guiding light pa rin na kahit sa mga ganitong klaseng problema na hinahamon sa atin in terms sa pananampalataya, makikita natin na meron pa rin bagong liwanag. So, kapag na may pagsubok, tinitingnan natin yung sa pananaw ng isang pananampalataya at maganda yung nagiging resulta. Kumbaga, kailangan lang talaga natin pagdaanan. Hindi natin may iwasan yung mga ganitong senaryo. Meron nga isang doktor na kung sa kinukwento niya na before siya pumunta ng mag-operate, binubulungan niya yung pasyente. Sinasabi niya na, okay, maaari kitang saktan, pero subalit hindi kita mapipinsala. Gaano isipin ninyo kung si Lord yun, yung bumulong sa tenga natin. Na maaari kitang saktan, pero hindi ka mapipinsala sa akin, hindi ka mapapahamak. Diba? Napakaganda ng layunin ng Panginoon sa atin. Kaya, at the end, mga kapatid, ating iisip. Let's just take a pause, take a deep breath of all the problems that we have right now, especially this December, this Christmas. It shows us that Lord has the control, and lahat ng mga problema pinagdaraanan natin ay aware si Lord dyan. Alam niya yan. Ang tanging mo lang isipin, Lord, ano yung gusto nyong ipahiwatig? Ano yung gusto niyo pong matutunan ko? That's it. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos na nagpapasalamat ako, Panginoon, sa araw na ito, sa isang masaganang biyaya na iyong binigay, which is ang buhay, Panginoon. Binigyan niyo kami ng another day, Panginoon, another chance to live and to fulfill, Panginoon, ang aming destiny, kung saan ibinibigay niyo sa amin ang aming mga problema, Panginoon. Ang mga problemang ito ay hindi isang hadlang, kundi isa itong milestone, Lord God, for us to grow and for us to serve you more, Lord God, and sa aming mga mahal namin sa buhay na mayroong pinagdaraanan din, Panginoon, especially ang may mga karamdaman, is alam namin, Panginoon, na ito ay isang pagsubok na inyong binigay upang kami ay mas maging matatag, upang kami ay mas lalo pang mas mabuo ang aming mga karakter, para kami ay maging hone at marami pang mga pagsubok na dumating ay hindi kami kumbaga hindi kami matitibag, mas lalo pa kami lalakas. Aming Panginoon Diyos, dinadalangin ko ang ating mga kapatid na papasok sa kanilang eskwelahan at papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, Lord God. Nawa po, bigyan niyo sila ng kalakasan at kanilang patience, Lord God, para sa kanilang paglalakbay sa anumang mga pagsubok, ay bigyan niyo sila ng wisdom, Lord God. Huwag kalimutan na mayroong Diyos na kayo po yun, na kung saan lahat ng ito ay iyong control. Aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong short time. Naniniwala po ako na itong mensaheng ito ay magbibigay ng inspirasyon sa inyo at sa akin. Muli, to God all the glory, and humayo po kayo. Bye-bye!